Simula pa lang nung bata ako ay ginagawa ko na yung best ko para mapansin ako ni Papa at maramdaman ko yung pagmamahal niya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ibiang. Minsan daw kasi ay pumapasok sa isip ni Ibiang kung anak daw ba talaga siya ng kanyang tatay. Kahit ano daw kasi ang kanyang gawin ay parang hindi niya maramdaman na pinahahalagahan siya ng kanyang ama. Pero kahit gano'n naman daw ang kanyang tatay ay lagi naman daw nasa tabi niya ang kanyang mama. Madalas din daw kasi siyang saktan ng tatay niya. Minsan daw ay inilagay siya sa loob ng isang sako at isinabit sa puno. Iisang anak pa lang daw kasi siya nung mga panahon na yon dahil nakunan daw ang mama niya. Hanggang sa dumating daw po yung panahon na nagbuntis ulit ang kanyang nanay at dumating na ang kanyang kapatid. Sobrang saya daw noon ni Ibiang dahil magkakaroon na daw siya ng baby sister. Ang hindi niya lang daw alam yung saya na nararamdaman niya ay mapapalitan ng inggit. Dahil itong kapatid niya raw na bunso ay sobrang mahal ng kanyang tatay. Nagkasakit daw noon yung nanay ni Ibiang at hindi raw sila nakauwi ng halos isang buwan. Habang si Ibiang lang at ang kanyang kapatid ang magkasama sa loob ng bahay. At minsan daw ay nakakatanggap pa daw siya ng pangmamaliit sa kanyang mga tita. Pakiramdam niya daw silang dalawa na lang talaga ng magkapatid ang magkasama. Kaya palagi niya daw pinagdadasal noon na sana gumaling na yung mama niya. At hindi naman daw siya binigo ng Panginoon at gumaling nga po ang nanay ni Ibiang. Pero yun daw po ay isang buong akala lang dahil makalipas lang daw po yung isang buwan ay bigla na lang daw tumumba ang nanay ni Ibiang. Yun pala ay meron na siyang stage 4 breast cancer na tinago niya sa kanyang mga anak. Ayaw daw kasi ng nanay ni Ibiang na makita siyang nahihirapan ng kanyang pamilya at wala na rin daw silang mapagkakakitaan. Kaya ang ginawa daw po nila ay umuwi sila doon sa lugar ng kanyang papa. Habang nagtatrabaho daw yung tatay ni Ibiang, siya naman daw po ang nakatoka bilang mag-alaga sa kanyang kapatid at ganoon na rin sa kanyang nanay. Hanggang sa inaway daw po ni Ibiang ang kanyang mama dahil naiinggit daw po siya sa ibang kaedad niya na nag-aaral. Samantalang siya daw po ay nag-aalaga sa kanyang mama at kapatid. Napaisip din daw siya na kung mag-aaral siya ay sinong maiiwanan sa nanay niya at sa kapatid niyang nakakabata kaya hindi niya na daw po ito ipinilit. Nakiusap na lang daw po si Ibiang sa kanyang kapitbahay na baka pwede siyang pumasok ng trabaho at tagahugas daw po ng pinggan. Para kahit papano daw habang nag-aalaga siya sa kanyang mama at sa kanyang kapatid ay kumikita siya kahit papano. Pero isang araw daw po itong pinapasukan niya ng tagahugas ng pinggan ay nawalan daw po ng cellphone at siya daw po ang pinagbintangan. Dito na naman daw po siya muling sinaktan ng kanyang tatay. Hindi raw po siya nilubayan ng kanyang ama hanggang sa umamin daw po yung pinasukan niya ng trabaho na nasa anak niya lang pala yung nawawalang cellphone. Halos hindi na daw makatayo noon si Ibiang kaya gumapang na lang daw siya papasok ng kwarto. At doon niya raw nakita na yung nanay niya ay lumuluha at niyakap niya na lang daw ang kanyang mama. Kinomfort niya daw yung nanay niya sa pamamagitan ng mga salitang okay lang po ako ma. Hindi na raw po bumalik ng trabaho si Ibiang kasi kahit isang sorry man lang daw ay wala siyang narinig sa kanyang amo. At naintindihan niya rin naman daw ang kanyang tatay kung bakit nagalit na lang ng ganon dahil ayaw daw talaga nila na matuto silang kumuha ng hindi sa kanila. Yan daw po kasi ang kabilin-bilinan ng kanyang mga magulang na wag kukuha ng mga gamit na hindi nila pag-aari. Naghanap na lang daw po siya ng ibang trabaho na masukan daw po siya sa palengke bilang tindera. Gumigising po ako ng maaga para mapaliguan ko muna ang aking mama at ang aking kapatid. Pagkatapos nun ay maglilinis pa ako ng bahay. Pakakainin ko muna sila bago ako umalis ng bahay at pagdating ko naman sa hapon ay mag-uuwi ako ng pagkain para kay mama at sa aking kapatid. At pagkatapos daw po mag-asikaso ni Ibiang sa kanyang kapatid at nanay, gano'n naman daw po pagdating ng kanyang papa. Dahil pag uwi daw po nito galing sa trabaho ay siya pa rin daw ang maghahain ng pagkain ng tatay niya. Isang araw daw po ay nasa palengke si Ibiang at nanakawan daw po siya ng 50 pesos. Iyak daw po siya ng iyak noon dahil yun lang daw po yung pera niya na pambili ng gamot at pagkain ng kanyang nanay. Yung kinikita daw kasi ng tatay niya ay nakalaan naman daw para sa pang-ospital ng kanyang mama. Mabuti na lang daw po at mabait ang amo ni Ibiang. Binigyan daw po siya ng 100 piso nung araw na yon. Kaya naisipan niya rin daw na bukod sa pagkain ay bibilhan niya daw ng tsinelas ang kanyang kapatid. Kaya lang daw po pag uwi nila ng bahay yung nanay daw po ni Ibiang ay dinala na naman ng kanilang tatay sa ospital. Siya pa rin daw ang nag-alaga sa kanyang mama sa ospital kahit 7 taon lang daw siya nung mga panahon na yon. Hindi naman daw po mahahalata na ganun siya kabata dahil matangkad daw po itong si Ibiang. May 11 daw po nung nasa ospital ang kanyang mama at sinabihan daw siya na wag kang pupunta sa bahay ng tita mo sa Maynila. Sumagot naman daw po siya ng opo at yun din daw po yung araw ng birthday ng kanyang kapatid. Tawagan mo yung kapatid mo at babatiin ko siya ng happy birthday. Pagkabati daw po ng kanyang nanay sa kanyang kapatid ay tinapos na nito yung tawag. At ang sabi daw sa kanya ni Ibiang, ma, malapit na yung birthday ko sa June 26 na. Sana pag dumating yung araw ng birthday ko ay makauwi na tayong dalawa. Pero ang sabi daw ng kanyang nanay ay sa tingin niya hindi pa daw sila agad-agad makakauwi. Ang sabi naman daw po ni Ibiang ay okay lang basta ang importante gumaling ka na. Pinatapos lang daw ng kanyang nanay ang kanyang kaarawan
kaarawan at nagsabi daw ito na magpapaalam na. Nagpatawag daw ang mama niya ng pastor at pinatawag din daw ang kanyang kapatid. Hinalikan kami ni mama at sabay sabing ingatan mong mabuti yung kapatid mo. Sinusundo na kasi ako ng tatay at ng kapatid ko at mamayang hating gabi ay aalis na ako. Hindi raw po natulog nun si Ibyang at hinintay niya raw po yung alas 12 ng hating gabi. Ginising niya daw ang kanyang papa at sinabi niya daw na pa, andyan pa rin si mama, hindi niya tayo iniwanan. Lumabas lang daw ng ospital ang kanyang tatay at ang sabi tatawag lang daw sa kanilang lola. Paglabas daw ng tatay niya sa ospital ay tinawag daw siya ng kanyang mama. Ang sabi daw sa kanya ay mag-usap muna sila. Nagkwentuhan daw po sila habang hinihipo ng mama niya ang kanyang buhok hanggang siya daw po ay nakatulog na. Maya-maya lang daw po ay ginising na siya ng kanyang tatay at ang sabi sa kanya, be, wala na yung mama mo. Sinabihan din daw sila ng kanilang tatay na wag silang iiyak dahil yun daw po ang bili ng kanilang nanay. Pero hindi daw talaga mapigilan ni Ibyang na tumulo ang kanyang mga luha dahil sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. At nung nakaburol na daw po yung mama ni Ibyang ay hindi niya na raw po nabantayan dahil kailangan niya daw pong pumunta sa bawat bahay para manghingi ng tulong. Kahit hanggang sa libing daw po ng mama niya, yun ang sinabi sa kanila na bawal daw po silang umiyak at wag iiyak. Kaya hanggang ngayon po ay sising-sisi ako na sana niyakap ko si mama at sinabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Hanggang dito na lang po Ate Cherie, sana po makakuha sila ng aral sa kwento ko.